Good evening, good morning, good afternoon, whatever the time is. Hello mga kailikakaks. Welcome po kayo lahat sa panibagong vlog, panibagong episode po ng ating programa ngayon. Ito po ay regarding, tungkol po ito sa yung pilot episode natin ngayon ay tungkol sa seafaring. Seafaring or ang pagbabarko. Ayan. Tatalakayin po natin lahat to isa-isa, pero bago pong lahat ay nais ko pong pasalamat po sa ating Panginoon at binigyan na naman po tayo ng panibagong buhay at panibagong yugto ng ating buhay, kaya magpasalamat po tayo sa Kanya. Okay. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagbabarko. Yung mga simpleng katanungan lagi na tinatanong ng ating mga manonood o yung mga taong gustong magbarko or nagbabalak na sumakay sa barko. Para po sa inyong lahat ito at naway makatulong po ito kahit papano. Una, ito po. Ano ang mga dokumento na kailangan kunin bago sumampa o magsakay sa barko? Sa mga shipping agency at sa lahat ng mga agency na pwedeng applyan dito sa Pilipinas, ano po yung mga hinahanap nilang dokumento? Ito, makinig kayong lahat basically po, ang isa sa pinaka-importante na dokumento, ito po yung tinatawag na SIRB. SIRB. Ano po yung SIRB? Seaman's Identification and Record Book, or yan ang tinatawag natin sa yung pinakamadali at pinakakilala na tawag, yung tinatawag na Seaman's Book. Seaman's Book po. Ang tanong, ito, ano ang Seaman's Book? Ang Seaman's Book, ito po ay isang identification booklet, continuous record of seaman service. Yan. Yan po yung Seaman's Book. Ang dokumentong ito ay nasa-sertifika sa isang holder, kagaya namin po, holder po kami mga seaman, na isa siyang seafarer o kilala sa tawag na seaman. Yan, seafarer ay seaman po, yan, seaman. Pangalawa, para makakuha ng Seaman's Book, ano ang kailangan gawin? What will you do? Anong gagawin nyo para makakuha ng Seaman's Book? Ito, makinig kayong lahat. All you have to do is, kailangan kumuha muna kayo ng BT or Basic Training. Dati po, noong unang panahon, ito ay tinatawag na, yung tinatawag noon na SOLAS or Safety of Life at Sea. Yan. Sa ngayon po, ito ay BT. Dati po, Basic Safety Training. Habang tumatagal, pinapaiba-iba rin yung pangalan, pero ganun pa rin yun. So, ang tanong po, saan ito pwede kunin? Saan pwede kunin yung BT? Ito, babasahin ko Pwede nyo po itong kunin sa mga Marina Accredited Training Centers. Anong ibig ko sabihin Marina Accredited Training Centers? Yun lang po ang may pahintulot ng Marina na pwede magbigay ng mga training. Doon po kayo pumunta at kumuha at mag-inquire. At saka babala po huwag po kayong basta-basta kumuha ng mga training na hindi accredited sa Marina Training Centers. Alam nyo kung bakit? Dahil unang-una, masasayang lang po yung oras nyo, panahon, at higit sa lahat, yung pera na pinaghirapan nyo. Isipin mo, training ka doon. Pagkatapos, hindi lang pala accredited. Sinong kawawa? Hindi kayo, di ba? Kaya, bago kayo mag-inquire muna kayo kung accredited ba yan o hindi. Para sa, para sa kasiguraduhan nyo rin. By the way, ano po ba yung Marina? Sa nakararami, kung hindi alam kung ano Marina. Yung Marina, hindi yan siya babae. Hindi yan Marina na babae. Yung Marina, ito po ay isang ahensya sa gobyerno na isa yan na anong tawag dito? Excuse.
Isa po yan ay ahensya ng gobyerno na in charge po sa sa maritime seafaring and organizations. Yan. Dito sa Pilipinas. Excuse me po, uhaw muna ako, inom muna tayo. To, baso ko, tingnan nyo. Oh. Level up na po tayo. Baka gusto nyo mag-order ng baso, meron na rin tayong baso. Advertisement. Back po tayo dito sa natin. Topic. Ang Marina, ito po ay isang ahensya ng gobyerno na in charge sa, ang sinasabi ko kanina, in charge po yan sa maritime seafaring and organizations dito sa Pilipinas. Ang kahulugan naman po ng Marina, ito po ay Maritime Industry Authority. Magandang balita po ito mga kaidikakaks. Alam niyo kung bakit? Lalong-lalo na po sa mga bagong graduates, sa mga nagbabalak sumampa, first-timers, pagkuha po ng Seaman's Book ay libre. Libre po lahat ng kukuha ng Seaman's Book for the first time, sa mga first-timers. Yan po ay ayon sa kay Marina. Para naman po na hindi tayo mahirapan, lalo na yung mga magulang ng mga bagong graduate, siyempre wala pa yun sila mga pinag-ipunan, dapat libre muna. Ayan. Ang tanong na naman po ito, magkano ang babayaran? How much is the fee? Umabot po yan sa 1,000 to 1,800 pesos. Depende po yan minsan sa mga marina offices nyo sa kung saan nyo kukunin. Kasi paiba-iba yan po minsan yung presyo niyan eh. Ito pa. How many days processing? Kapag standard or regular service po, estimate issuance ng pagkuha ay 2 hanggang 4 na linggo. 2 to 4 weeks. Medyo matagal-tagal po yan. Para lang yan sa soft copy issuance after ma-confirm ang payment. Ayan. Kapag special or expedite, or anong tawag ito? Expedite or expedite? Basta ganun na. Estimate issuance time is from 24 hours. Yan. Para sa soft copy issuance after payment is confirmed. Ayun. How long or gaano katagal ang validity ng isang Seaman's Book? Ayan. Ito, makinig kayo ha. Dati po kasi 5 years po yan ang validity niya. 5 years. Pero dahil mabait po sa atin si Marina at maawa rin siguro, kaya binigay sa atin ng 10 taon. 10 years po. Kaya medyo advantage din po sa atin kasi matagal-tagal na panahon na po yan ng 10 taon. Isang malaking tulong din po yan sa lahat ng mga marino or lahat ng nagbabarko. Okay, ito pa. Ano pa ang ibang documents na kailangan maliban sa Seaman's Book? Ito, makinig kayo. Aside sa Seaman's Book, dapat rin kayo kumuha ng tinatawag na SID or ang tinatawag na SID. What is a SID? Ano po yung SID na yan? It is a seafarer's identity document serve as identification function ng ating Seaman's Book. Yan. Ang tanong po, paano makakuha nito? Saan makukuha? Magkano at ilang araw ang release at ano ang validity? Okay, ito ay isa-isahin ko. Paano kumuha? Unang-una, mag-online po kayo. Mag-online muna kayo and then maghanap ng mga slots at magpa-schedule ng inyong appointment date. Ayan. Kasi gano'n na po ngayon ang sa kahit sa ngayon siya ng gobyerno, kailangan na magpa-appoint ka na, mag-online ka. Hindi ka marunong mag-online, magpunta ka lang dyan sa mga madaming computer shop dyan na nag-assist sa inyo. Huwag lang kayong magpa-scam. Baka may scam kayo, patay na. Yun di kakakid. And then, follow nyo na lang po yung mga instructions na nakasulat doon kung anong dapat nyo at kung ano ang dapat na tapusin at gawin. Ayan. Saan makukuha?
Saan po nyo makukuha? Doon pa rin po mismo sa Marina. Pumasok po kayo sa website ng Marina, makikita nyo po yan. I-search nyo na lang po sa Google. Ayan. Ang tanong, magkano? Okay, ito para sa bago, renewal, and reissuance, ito po ay 600 pesos. Tandaan nyo Pero minsan, naiiba rin. Depende rin yan sa katagalan. Lalong nagmahal kung matagal na. Pero kapag replacement or reissuance due to loss or damage while on board, ito po ay nagkakahalaga ng 1,000 or 1,000 pesos. And what is the validity of this seed? Ang validity po nito, ito po ay 5 years of validity from the time it was issued. Ayan. About naman po pala sa basic training or the BT, which comprises of 5 modules. Yung BT po, kinocomprise ng 5 modules. Ano po ang mga modules na ito? Ito, number 1, Personal Survival Training or yung tinatawag na PST. Number 2, Firefighting or FF. Number 3, it's First Aid and CPR. Number 4, Personal Safety and Social Responsibility, PSSR. At yung panglima ay ang Proficiency and Security Awareness. Ayan. Ang tanong na naman po, how long is the validity of BT? So, upon completion of BT, certification will be valid for 5 years. Ayan. Valid po siya for 5 years. Para po sa kaalaman nyo mga kayo di kakaks, according po sa nabasa kong isang article, ito po babasahin ko. With the implementation of STCW or Standard Training and Certification for Watchkeeping of 2010, delegates must provide evidences having the competencies by completing STCW basic training. Ayan. A refresher course every 5 years as described into the STCW Code of 1978 as amended. Ayan. Halimbawa po, nasa barko kayo, tapos pa-expire na yung basic training or yung BT nyo, pagbaba nyo po at hindi pa siya expire, pasok pa po kayo yan sa tinatawag na refresher. Refresher course lang ng BT, kunin nyo. Mas mura-mura po yan at medyo makunti lang yung panahon niya, yung oras. Pero, kung pagbaba nyo, expired na yung BT nyo, for sure, training ulit kayo. At masakit-sakit sa bulsa. Ayan. Ang tanong, magkano yung BT course? Eto na tayo sa presyo na. Ito po ay umaabot sa halagang 5,800 or higit pa. Minsan, depende rin po yan sa mga training centers kasi yung mga lokong training centers na to minsan may punta ka dun sa kabila, mahal, punta ka dun sa kabila, mura. Madami rin style itong mga training centers na to madaming pautot. Kaya kayo mga training centers dyan huwag magpasobra. How many days po? How many days yung training? More or less, 10 days po siya mga kaidikakaks, more or less than 10 days. Of course, aside po sa mga dokumentong nasabi ko, dapat meron din po kayong tinatawag na PP. Anong PP na sinasabi ko? Hindi yung PP na hindi makapagsalita. PP is Philippine Passport. Ayan. Ang tanong, saan pwede mag-apply nito ng Philippine Passport? Ay pumunta lang po kayo sa DFA or sa Department of Foreign Affairs. Isa rin po to siyang ahensya ng ating gobyerno na in charge din po sila sa ng passport natin. Ayan. At saka isang note po bago po kayo kumuha ng inyong passport,
siguraduhin nyo po muna na kumpleto yung mga required documents nyo bago kayo mag-apply, kasi syempre hindi rin kayo asikasuhin pag kulang yung papeles nyo. Kaya dapat pag nag-apply kayo, kumpletuhin nyo muna kung anong mga requirements nila. Magpunta lang kayo doon or online lang kayo, mag-search kayo sa Google, tapos hanapin nyo kung anong mga requirements nila. Basta isang mga requirements doon, lalo pag bago yung sa mga birth certificate ba yan? Ayan. Basta check nyo na lang po for further informations. Doon na kayo mag-check sa nila sa website ng DFA. Okay? And ang pag-process po ay online din. Online appointment. Ayan, online appointment na naman. Kahit saan, kahit NBI, online appointment. Ang tanong, magkano sa ngayon inaabot yung Philippine passport? Sa ngayon po ay medyo naabot sa halagang 950 pag regular. Ayan, 950. Inaabot po yan ng 12 working days at 1,250 pag expedite. 7 working days naman po yan. Ang validity po nito, good news rin yan dahil noon pa ito 10 years na rin po. Kaya matagal-tagal na rin na paggamit mo bago ka naman ulit mag-renew. Kung kayo po ay balak mag-apply, kasi hindi lang yung graduate ng mga nautical or marine ang pwedeng sa barko. Pwede rin na mag-apply kahit hindi ka graduate bilang kusinero. Applyan mo, assistant cook, messman, steward, utility, karpentero, security, entertainer, barbero, butcher, housekeeper, or ano pa ang gusto mong applyan. Just take all the necessary trainings para makumpleto niyo po lahat yung mga nire-require ng mga documents at siguradong pasok kayo sa pag-a-apply. Ayan. By the way, kagaya po sa mga pag-apply sa ibang trabaho, same din po yung procedure ng pag-a-apply sa pagbabarko. Unang-una po, meron din yung examination. Pangalawa, oral and written examination yan. Depende rin po minsan sa kumpanya, minsan oral, minsan written, depende po yun. Tsaka, meron ding interview. Ayan. At higit sa lahat, ang pinaka-importante ay ang medical. Ayun. Medical po, medical. Kaya, paalala, sa pagbabarko po, isa sa pinaka-importante at dapat niyong ipasa ay ang medical, kasi dahil yan po ang susi natin para makasampa sa barko. Dapat pasado ka sa medical, at yan din po ang pinakamagastos. Ayan, tandaan yung word pinakamagastos. Ayan, na part sa pagsisiman aside sa mga trainings. Ayan. Kaya dapat siguraduhin yung lagi kayong physically healthy para po pag medical nyo, medyo hindi na kayo mahihirapan, at kahit magsabit-sabit ka man, kunti-kunti na lang adjustment. Ayan ba? At saka dapat physically fit for sea duty. Ayan. Kasi kung hindi ka physically fit for sea duty, ay hindi ka talaga makasampa, parikoy. Kaya dapat lagi kang healthy. Ayan. So, paano po mga kaidikaklaks, hanggang sa susunod na pagkikita natin, antabayanan nyo po yung mga karagdagang kaalaman at topiko na ating tatalakayin. Ayan. Pagpamunhin nyo na rin po kung may mga kulang ako sa mga sinabi ko earlier, At saka sa lahat po ng ating followers, viewers, welcome po kayong lahat. Feel free to share your knowledge, advices, and whatever you wish to say. You may say it sa comment section. Alam nyo ba yung comment section? Nasa ilalim lang po yan. Ayan. Mag-comment na po kayo kung anong klaseng comment ang gusto nyo i-comment doon. Pwede. Ayan.
So, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay nyo sa akin ngayon, and naway patuloy po tayong bigyan ng bigyan ng good health para patuloy rin po ako makapag-share sa inyo ng aking mga kaalaman tungkol sa pagbabako at sa pagmamarino. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kilikakaks, mga followers and non-followers, mga bashers, sa lahat kayo dyan. Maraming salamat po sa inyo. Till next vlog po, at God bless us all. I love you all. Para po pala sa karagdagang impormasyon, no, ito po may butt-in din ako na sasabihin. Na lang po, pakibasa, panood nyo na lang po. At saka, isa pa po, meron po akong ipagpaumanhin sa inyo dahil dun po sa unang mga nasabi ko, may mali po doon yung about sa sa releasing ng Seaman's Book. Hindi po yun weeks. Yung pag-release po ng regular Seaman's Book, yun po ay 2 to 4 days. Ayan po 2 to 4 days. Yun lang po mga kilikakaks. Maraming salamat po sa inyo sa panonood po. Aside po mga kilikakak, aside sa mga seafaring course like BSMT or Bachelor of Science in Marine Transportation, or we call it as the nautical. Ayan, yung mga taga-kubyerta, nautical, BSMT po graduate namin. Ayan. And BSMARE or Bachelor of Science in Marine Engineer. Yan naman po yung mga makinista. Taga-makina po yan sila. Sino-sino pa ba ang pwedeng sumampa at mag-apply ng trabaho sa barko? Ayan. Ito po mga kilikakaks, makinig kayo. Para sa inyo po to. Kahit di po kayo graduate ng maritime course, as long as qualified po kayo at kumpleto ang trainings at documents, pwede po kayong mag-apply at makasampa ng barko. Ayan. Lalong-lalo na sa mga course, sa mga lalong-lalo na sa mga cruise ship or sa passenger ship. Ayan. Pwede po kayong umapply doon kasi marami pong mga iba't ibang posisyon at iba't ibang pwede nyong pag-applyan doon na trabaho. Kasi sa passenger, madaming madaming pwede kang i-apply kaya ayun, pwede kayong magpunta doon. Hanggang sa muli mga kilikakaks. See you on my next vlog. Thank you. Bye-bye.